Umorder lang ang babae ng isang pritong itlog. Hindi niya akalaing aabot ito ng 500 yuan. Nangusisa siya ng husto. Gawa ba ito sa ginto? Kaya kumuha siya ng isang kutsara. Pagkatapos tikman, hindi pala ito pritong itlog. Ha, agad nitong nakuha ang atensyon ni Afeng. Nang matikman niya, saka lang niya nalaman na ito pala'y gawa sa mangga at nyog na nagyelo. At sinamahan pa ng alak. Bago pa siya makariyak, nagdala ulit ng isang paso ang waiter. Napatawa ang dalawa sa nakita. Bigla noon, lumapit ang manager ng tindahan. Kinuha niya ang isang pitsyel ng tubig at ibinuhos sa paso. Unti-unting lumitaw ang halaman sa loob. Sinabi ng manager na ito'y live salad. Ang mga halaman ay gawa sa pagkain. At lahat ay nakakain. Dahil nalito ang dalawa, tinukso sila ng manager na kulang daw sa karanasan. Nagalit si Afeng nang marinig ito. Kinuha niya ang salad at hinanap si Paul. Pumunta ako rito para kumain. Hindi para panoorin kang mag-magic. Kung gusto mong magkunwaring mangkukulam, bumalik ka sa France. Napahinto ang lahat sa nasaksihan. Pati mga customer sa labas ay napatingin sa kusina. Pero hindi man lang natakot si Paul. Gusto talaga niyang makipagtagisan kay Afeng. Kalma niyang kinuha ang isang hiwa ng steak. Ito ay Japanese A5 Wagyu. Alam mo ba kung paano ito lutuin? Sinulyapan ni Afeng ang temperatura ng karne. Agad na pumasok sa isip niya ang isang espesyal na putahe. Kinuha niya ang isang malaking sibuyas at mabilis itong hiniwa. Ipinrito niya ito sa mantika, kasabay ng pagproseso sa Wagyu. Tuloy niyang binabantayan ang kawali, para hindi masunog at mawala ang lasa. Pagkatapos ay inalis ang sibuyas. Agad itong ginisa sa mainit na kawali. Nilagyan ng kaunting sesame oil para mas bumango. Sunod, inilagay ang hiniwang Wagyu, at ginisa sa malakas na apoy, para magsama ang lasa ng karne at sibuyas. Bago alisin sa apoy, binudburan ng kaunting paminta, at nabuo ang isang mabangong ulam. Lutong bahay lang, ginisang baka sa sibuyas. Pero para kay Paul, simpleng putahe lang ito. Kumuha siya ng torch, at paulit-ulit na iniihaw ang karne. Nang umabot sa medium rare, hiniwa niya ito sa 3 piraso, at inayos sa handang plato ng gulay. Pagkatapos ay tinakpan ito, at kasunod nito, ang pinakamahalagang hakbang sa putahe. Sinindihan niya ang posporo, at ginamit ang amoy ng kahoy na mansanas para i-smoke ang Wagyu. Ang paraang ito'y nagpapalambot sa karne, at nagbibigay ng prutas na bango. Ito ay sarili niyang imbensyon. Sa paningin ni Paul, lipas na ang konsepto ng lutuing Chino. At masyadong luma na ang mga putahe. Ang layunin niya sa pagbabalik bansa ay upang manalo sa kompetisyon sa pagluluto. Inamoy ni Afeng ang steak. Tunay ngang kahanga-hanga ang galing ng kalaban. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Afeng, natikman ni Paul ang ginisang baka sa sibuyas. Agad siyang naakit sa lasa nito. Napagtanto niyang mali ang kanyang akala sa lutuing Chino. Para malaman kung sino ang mas magaling, nagpasya si Paul na hamanin muli si Afeng. Gagamitin niya ang kanyang husay sa kutsilyo. Kumuha si Paul ng isang pirasong salmon, at madali niya itong hiniwa ng isang beses. Sa isang banayad na haplos, naramdaman niya agad ang mga tinik. Kinuha niya ang sipit, at mabilis na tinanggal ang mga tinik isa-isa. Pagkatapos alisin ang mga tinik, inihagis niya ang salmon kay Afeng. Kinuha ni Afeng ang kutsilyo at mahinang hiniwa ito. Isang mabilis na hiwa, at ang salmon ay maayos na hiniwa ng eksakto. Pagkatapos ay binaliktad at muling hiniwa. Ang salmon ay naging pantay-pantay na mga cube. Sa huli, hiniwa ito mula sa buntot. Ang laman at balat ng isda ay perpektong nahiwalay, at napanatili pa rin ang buo ng balat. Ang labanan ay naging tabla. May-ari si Afeng ng isang murang kainan. Ang kanyang 3-cup chicken with rice ay tanyag sa lugar. Una, hiniwa ang manok, at tinadtad ito sa maliliit na piraso. Ginisang sabay-sabay ang sibuyas, luya, at bawang kasama ang manok. Dinagdag ang toyo, sesame oil, at rice wine sa pantay na dami. Pagkatapos, ibinuhos sa clay pot. Tinakpan ng isang layer ng vermicelli, at nilagyan ng dahon ng basil para sa bango. Ang pinaka-importanteng hakbang, pagkatapos takpan ng palayok, binuhos ang rice wine sa gilid, at tinakpan ng gilid gamit ang tuwalya, upang ang aroma ng rice wine ay sumangga sa init. Ang lahat ng sangkap ay perpektong nagsanib, at ang lasa ay napakasarap, dahil sa husay ni Afeng sa pagluluto. Ang maliit niyang kainan na 10 metro kwadrado lang, ay laging dinadagsa ng mga tao araw-araw. Ngunit sa araw na iyon, may biglang nagbukas na marangyang western restaurant sa tapat. Ang head chef ay si Paul, isang Michelin 3-star chef. Sa isang panayam, sinabi niyang walang imahinasyon ang Chinese cuisine, sobrang konserbatibo. Ang French cuisine ay hindi lang masarap, kundi napaka-artistiko pa ng plating. Ang mga sinabi niya ay ikinagalit ng marami, kaya't si Afeng ang piniling kumatawan upang talunin si Paul sa isang kompetisyon. Kumuha ang lalaki ng isang pato, at mano-manong binali ang mga buto nito. Pagkatapos ay pinahiran ng manipis na mantika. Pinasok ang kutsilyo sa loob ng tiyan ng pato,
Banayad na hiniwa sa loob. Isang hatak lamang, at agad na nahiwalay ang buto at laman. Napahanga ang lahat sa kanyang galing sa kutsilyo. Inilagay ang Tianshan Snow Lotus sa loob ng pato, at pinuno ito ng malinamnam na sabaw. Pinalot ito ng dahon ng lotus, at tinakpan ng makapal na asin. Kinuha niya ang lumang wok na minanapa. Ibinuhos ang isang buong pakete ng pinong asin. Hininaan ang apoy para dahan-daang initin. Nang umabot sa tamang init, inilibing ang pato sa asin. Dahan-daang luto gamit ang init ng asin. Sa huli, binasag ang crust. At ang Chenkun Beggar's Duck ay natapos na. Banayad na hiniwa gamit ang kutsilyo. Ang sabaw at mga sangkap ay dahan-daang lumabas. Agad kumalat ang masarap na amoy. Pagkagat sa karne ng pato, may halong sunog na bango ng asin. Preskong amoy ng dahon ng lotus. At prutas na halimuyak ng snow lotus. Naghalo ang iba't ibang lasa. Tunay na pambihirang putahe. Samantala sa kabila, ipinaghanda ni Paul ng French caramel foie gras. Binalot muna ng foil ang foie gras ng mahigpit. Pagkatapos ay binuhusan ito ng 105 degrees Celsius na mainit na tubig. Isinalang sa microwave ng 2 minuto. Pagkatapos painitin, agad itong pinalamig gamit ang yelo. Ang susunod ay mahalagang hakbang. Tinusta ang ilalim gamit ang blowtorch ng 30 segundo, para madaling maalis sa hulmahan. Pinainit din ang maliit na kutsilyo, para sa mas magandang hiwa ng foie gras. Nagbudbud ng asukal sa kawali, at niluto hanggang maging malinaw na caramel sheet. Nilagyan ng pineapple slice sa ilalim ng plato, para mas mapasarap ang foie gras. Tinunaw ang caramel gamit ang torch, hanggang mabalutan ng caramel ang foie gras. Pagkatapos, nilagyan ng isang kutsarang cranberry mousse. Inilagay sa ibabaw bilang dekorasyon. Ang nagawang caramel foie gras ay hindi lang masarap, napakaganda rin ng presentasyon. Isang subo pa lang ng hurado. Agad siyang napabilib at pinuri ito. Pareho nilang ipinamalas ang kanilang husay. Ngunit nagulat ang lahat sa pantay na score ng hurado. Hindi agad malaman kung sino ang panalo. Pero para magdesisyon, pinili ng hurado si Paul dahil mas maganda ang presentasyon. Ibinigay ang panalo kay Paul. Siya ang magre-representa sa International Culinary Competition. Galit na galit si Afeng sa resulta, kaya't agad siyang lumisan. Pagkatapos matalo, pumunta si Afeng sa arcade. Agad siyang pinuntahan ng kanyang master. Pero hindi siya agad pinayuhan. Sa halip, nagkwento siya. Noong panahon ng kanyang paglalakbay, nakilala niya ang 2 batang monghe. At dahil gutom, kumain sila ng steamed bun. Tikim lang ang ginawa ni master. At agad niyang nakita ang problema. Masyado nang matagal ang pag-ferment. Masyadong maikli ang nideng. Masyadong malakas ang apoy sa steamer. At pinasingaw ang bun ng 5 oras na. Bagamat tama ang obserbasyon ni master, masarap pa rin ang bun para sa mga monghe. Dahil sila mismo ang nagtanim ng trigo. Sila rin ang nagiling ng harina. At sila rin ang mismong nag-steam. Kaya para sa kanila, ito ang pinakamasarap na bun sa mundo. Nang marinig ito, naunawaan ni Afeng ang aral. Ang pagkaing niluto ng sarili mong kamay ay palaging pinakamasarap. Mabilis na nakaahon si Afeng mula sa kabiguan. Ngunit habang pauwi siya, nakita niyang mag-isang naglalasing si Paul. Matapos manalo si Paul ng kampyonato, bigla siyang tinalikuran ng mga investor. At nalaman niyang binayaran pala ng boss ang hurado para manalo siya. At ang mas masakit pa, ipinalit ng boss ang girlfriend niya, para siyang lumaban sa world competition. Matagal na pala siyang niloloko ng girlfriend niya, dahil nawalan siya ng panlasa, at wala na siyang halaga sa kanya. Ang lahat ng putahe niya, ay galing lamang sa isang recipe notebook, kaya kahit sino ang lumaban ay mananalo. Sa huli, pinalaya si Paul mula sa restaurant, kaya siya'y nag-iisa at lasing sa kalsada. Saktong nadaan doon si Afeng. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, nagkaroon sila ng respeto sa isa't isa. At naging magkaibigan na. Nagpasya silang magsanib puwersa sa World Chef Competition. Sa mga susunod na araw, tinulungan ni Afeng si Paul na maibalik ang panlasa. At ibinahagi ang lahat ng sikreto sa Chinese cuisine. Ang Chinese cooking ay tungkol sa tamang apoy. Panoorin mo ang aking galawan. Switch on. Palapit na ng palapit ang World Competition. At lalo ring gumanda ang teamwork nila. Bago umalis, ipinaghanda sila ni Master ng sweet tofu with ginkgo. Pero curious si Afeng, bakit napakatamis kahit may ginkgo? Ipinaliwanag ng master ang sikreto. Inagis niya ito ng malakas. Nahati agad ang ginkgo sa gitna. Kung hindi aalisin ang laman sa loob, magiging mapait ito. Pampatanggal init, PFFT, Master. Ito ay isang world-class cooking competition. Malaya ang mga chef na gumawa ng putahe. Ngunit dapat tapusin ito sa loob ng 70 minuto. Opisyal nang nagsimula ang laban. Ang putahe ni na Afeng at Paul ay mapo tofu. Mukhang simpleng tofu, pero maraming sikreto sa loob. Giniling muna ang beans gamit ang stone mill. At gumamit ng secret sauce recipe. Bago maging tofu, ibinuhos ang sauce sa ibabaw ng soy milk. Para masipsip ito ng tofu mula sa loob. Ang katas ng sibuyas,
luya, at beef oil. Ginawang bilog na gel spheres. Hindi lang maganda sa paningin, kundi sumasabog ang lasa sa bawat kagat. Inausukan ng Sichuan pepper, saka giniling, at saka dahan-daang hinaipan. At natapos ang mapo tofu. Mabango, malasa, maanghang at maganda ang itsura. Tumingin tayo sa ibang mga kalahok. Kalapati, molecular curry, sashimi at sushi lang ang meron. Walang bago, walang wow factor. Wala nang duda pa, ang mapo tofu ang nanalo. Ngunit ang susunod na hamon ay mas matindi pa. Dahil ang susunod nilang kalaban ay ang 2 beses na kampiyon na God of Food. Ngunit isa lamang ang maaaring lumaban sa finals. Kaya't nagpa siya si Paul na umatras. At si Afeng ang pinatuloy. Ngunit sa simula ng laban, si Afeng ay nakatulala lang. Anong ginagawa mo? Nanaginip ka ba? Pakita mo ang galing mo. Isang palaygo ng malamig na tubig mula sa God of Food ang gumising kay Afeng. Ngunit higit kalahati ng oras ang lumipas na. Wala nang magagawa, kaya't gumawa na lang siya ng simpleng noodle dish. Inasa, binudburan ng harina, at nilamas pa ulit-ulit. Samantala si God of Food ay halos tapos na sa kanyang eleganteng dessert. Hugot mula sa Fire Mountain ang inspirasyon. At sinamahan ng White Spider Lily. Kakaiba at parang tunay ang itsura. Ang apoy ay gawa sa cherry at licorice syrup. Ang bulaklak ay may lasa ng mint at lily. Napahanga ang mga hurado sa bawat tikim. At sa sandaling iyon, lumapit si Afeng bitbit ang kanyang noodle dish. At ibinigay ito sa God of Food. Inialay niya ito gamit ang 2 kamay. Dahil ang God of Food ay ang kanyang ama. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging tulad ng ama. Isang mahusay na chef, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama. At para sa kanyang sariling ambisyon, iniwan niya si Afeng sa probinsya. At umalis nang hindi na bumalik. Lumipas ang ilang dekada, ang pagsali ni Afeng sa kompetisyon ay para patunayan sa kanyang ama na isa na siyang mahusay na chef. At ang bowl ng noodles na iyon ay ang mismong ulam na luto ng kanyang ama noon. Gusto niyang iparating na gaano man kasarap ang isang putahe. Wala itong panama sa lasa ng pagmamahal ng pamilya. At sa sandaling ito, hindi na mahalaga kung sino ang nanalo. Tinanggap na ng ama si Afeng. At nabura ang tampuhan sa pagitan nilang mag-ama. Para kay Afeng, hindi mahalaga ang anumang titulo. Basta ang mga putahe mo ay kayang maghatid ng kasiyahan sa mga kumakain.